Nasa loob po ngayon ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sioni at sinasabing iikot muna ito sa kanyang kasalukuyang posisyon bago tahakin ng extreme northern Luzon. Kaya naman para pag-usapan po ang mga paghahanda ng lalawigan po ng Batanes na nasa isa sa dadaanan po ng bagyong Sioni, makakapanayan po natin si Governor Marilu H. Cayco ng lalawigan po ng Batanes. Rise and shine po, Governor Cayco. Magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong mga taga-tinig. Opo, Governor Cayco, this is Aljo Bendijo. Kasama din natin si Dayan Querer sa Rise and Shine Pilipinas ng PTV4. Gov, sa mga susunod na araw po ay inaasahan na dadaan dyan ang bagyong Sioni kung hindi ito magbabago ng direksyon. Kamusta po ang sitwasyon o kalagayan ng panahon dyan sa Basco? Sa ngayon po, lakas po ang hangin pero wala pong ulan at malamig po dito sa amin sa Batanes. At bilang paghahanda sa banta ng bagyong Sioni, kumikilos na po ang buong provincial government. Kahapon po, nagpulong na ang aming Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang mamobilize na ang lahat ng concerned agencies. Sila ay kami ay 24 hours na nakaantabay. Maging ang aming PRRM office, ang aking opisina ay nanatiling nakaantabay hours upang bantayan ang paggalaw ng bagyong ito. Akin din nung Sunday pa ay akin na rin sinabihan na ang lahat ng mga mayors at barangay officials upang i-activate na ang kanilang DRRMOs upang masiguro ang buong paghahanda laban sa bagyong ito. Sa kasalukuyan, umiikot na ang aming LGUs at barangay upang payuhan ang mga tao at masiguro na sila ay naghahanda na gaya ng paglalagay ng mga window shutters or tapang sa amin dito sa Batanes at pagtatali ng mga bahay na gawa sa light materials po. Nakahanda na rin, nakaposition na lahat ng mga heavy equipment, sasakyan at iba pang kagamitan na aming gagamitin lalo na sa clearing and rescue operations. At naghahanda na rin ang aming PSWDO para sa relief goods kung kinakailangan para sa mga apektado. Ang aming bagong tayo na evacuation center sa aming logistics hub at iba pang designated evacuation centers sa mga munisipyo ay nakahanda na rin. Tapos lahat po ng aming mga uniform personnel gaya ng police, Coast Guard, BFP, Marines, CAPCO ay nakaantabay na rin upang kasama namin sa aming disaster operations. Sa pamamagitan ng Coast Guard ay nabisuhan na rin namin ang lahat ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Sila ay nakabantay upang masiguro na walang paglalayag. Gaya ng kinasanayan namin, ako ay tiwala pa rin sa kahandaan o resiliency ng mga ibatan. Sa kabila nito, ang buong provincial government ay laging handa at dapat ay maagang kumikilos po. At tinitingnan ko yung track ng bagyo dahil nakuha ko yung report ng Pag-asa dito sa Batanes ay by tomorrow ay dadaan sa amin. Kung hindi iiba yung direksyon ng hangin. Pag ganito ang hangin, natiling north wind, ay sa tingin ko hindi ho kami tatamaan. Pero kung mag-iba ang hangin, yun ho ang delikado po dito sa amin sa Batanes po. Okay, Governor Cayco, you mentioned na handa naman po yung mga evacuation centers. Kailan po ninyo i-advise, if ever po yung inyo po mga residente na magsilikas po doon sa kanilang mga tahanan na inaasahan po nga maaapektuhan po nito po nga bagyong Sioni, kung sakaling lumakas po ito, wag naman po sana, Governor? Opo, yung mga MLGUs ko namin, mga mayor sa kabarangay captain,
nasabihan na namin na yung mga nakatira sa coastal areas ay ililipat po sa evacuation center po. Okay, in worst case scenario po, Governor, may sapat po ba tayong supply ng pagkain dyan sa Batanes, ma'am? Opo, mayroon po kami. Mayroon po kaming mga nakapreposition na pagkain po dito sa Batanes. At mayroon pa naman kaming isa ng NFT. Pero kung magtagal na walang barko, kasi medyo matagal na wala kaming barko dahil sunod-sunod yung bagyo, ay magkakaroon kami ng problemang konti sa bigas. Yun po. Opo. Gov, karagdagang paalala na lang sa ating mga kababayan dyan na may paparating na bagyong si Sioni at inyong ginagawa pong paganda at ang ating pong laban din sa COVID-19. Go ahead po, Gov. Opo, sabihan din namin sila na kahit sa evacuation center, observe pa rin natin yung mga kailangan naka-face mask at observe pa rin yung social distancing po. Yun po yung palagi ho namin nire-remind sa mga mayors namin sa barangay, saka po kahit saang meeting namin. At dito naman sa Batanes, kahit COVID-free kami, ay palagi ho silang naka-mask po. Okay, so COVID-free na po ang Batanes. Yung pong mga na-report dyan na may nagpositibo, gumaling na po at hindi na kumalat sa Basco? Opo, yung dalawa hong nag-positive sa COVID dito sa Batanes ay nakalabas na po sa isolation ho namin at hindi ho nagkaroon ng community transmission po. So yun lang po yung dalawa ho ang COVID positive. Sa ngayon po ay COVID-free na po kami dito sa Batanes. Pero kagaya ng sinasabi ko, kahit COVID-free po kami dito, ang mga tao ay disiplinado po na sila po ay palagi ho naka-mask po. At ino-observe ho namin yung social distancing ho dito. May singit ko lang, Gov, no? Hindi pa kayo tumatanggap ng LSI o kaya maturista dyan? Tama ho ba? Ay, hindi po. Tumatanggap po kami ng LSI dito sa Batanes. Tumatanggap po kami, pero ino-observe po namin yung 14-day quarantine po. Alright, opo. Turista, ala din. Bawal muna. Ay, sa ngayon basta nalaman mo nila na may 14-day quarantine, talaga wala akong pumupunta ko sa amin dito. Opo. Well, thank you very much po for your time today. Ingat po kayo dyan sa Batanes. Thank you for joining us, Governor Marilu H. Cayco ng lalawigan po ng Batanes. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay din po kayo.